Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang mga seri ng mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay pagpapatuloy at ito po ay bilang ika-pitong aralin na ang pamagat po nito ay ang kondisyon o mga kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain. Sa Islam ay mahalaga na malaman ng bawat Muslim na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang gawain maliban na lamang kung kompleto at napapaloob dito ang mga kondisyon upang tanggapin niya ang gawain ng isang Muslim. At hindi po lahat ng ginagawa ng mga Muslim na hindi nila pinapahalagahan ang mga kondisyon na ito, ay tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, may mga ginagawa ang mga tao na wala silang nakukuha, kundi pagod at hirap lamang. Kaya marapat po sa atin na siguraduhin natin ang mga kondisyon na ito na nakakamit natin, na nakukuha natin upang hindi maging walang saysay ang ating mga gagawin. Unang-una po, ang kondisyon para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung pagiging dalisay ng ating mga gawain. Ang pagiging dalisay ng ating mga gawain, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na popular na hadith. Ang sabi niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng gawain ay alinsunod sa kung ano ang kanyang nilayon dito. Itong hadith na ito ay napaka-popular at halos kapag tinignan natin ang mga libro ng ating mga pantas ay inuuna nila itong hadith na ito dahil sa kahalagahan. Bakit? Kapag ang isang tao gumawa ng isang gawain na hindi dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ikhlas. Ang ibig sabihin ng ikhlas, hindi dalisay, hindi puro. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pagpapakita ang tao halimbawa o mayroong mga espesyal o di kaya mga nakatagong mga dahilan, maaaring hindi tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang gawa ay katulad na halimbawa, na ang isang tao magdarasal, na kinakailangan sa pagdarasal ng yan, ang unang kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan, ay para lamang sa kanya. Dahil kung magkakaroon pa ng ibang intensyon, katulad na halimbawa ng pagpapakitang tao, ang isang tao, kaya ito gagawin, ang pagdarasal, tunay po na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang kondisyon, ang unang kondisyon ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung ikhlas, ang kadalisayan, pagiging sincero ng isang tao sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa po ang tinatawag na al-mutaba'ah. Ang ibig sabihin ng al-mutaba'ah, ito po yung pagsunod sa kung anuman ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa po natin kanina ay ang sala. Kapag ang isang tao nagsala na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, well, nakuha niya yung unang kondisyon. Ngunit yung pangalawang kondisyon na ayon sa o alinsunod sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titingnan natin, ano ba ang salang kanyang gagawin? O kailan niya gagawin yung sala? O ano yung pamamaraan na gagawin niya? Kung ito ay alinsunod, katulad halimbawa ng pagdarasal natin ng 5 beses sa loob ng isang araw. Kapag tayo ay nagsagawa ng sala na sa loob ng 1 beses ng 5 beses sa loob ng isang araw, ayon sa ginawa ng Propeta Muhammad, halimbawa yung Fajr, yung Duhur, Asr, Maghrib at Isha, kung paano ginawa sa oras at paano ginawa sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, tanggap po yung ating gagawing sala sapagkat para kay Allah at ay sunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun pang ibig sabihin nito. Ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon na rin kay Aisha radhiyallahu ta'ala an,
Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Ito po ang katibayan o dalil ng mutabaa na dapat natin sundin kung ano man ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad na ayon kay Aisha, sino man ang gumawa ng isang gawain na ang gawaing ito ay hindi kabilang sa amin, ibig sabihin hindi kabilang sa Islam, fahuwa rad. Ibig sabihin ng rad, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya katanggap-tanggap. Sa isang hadith din na kakahalintulad ng kahulugan nito, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang gumawa ng mga bagong gawain na wala ito sa mga gawain namin sa Islam, fahuwa rad. Ang gawain niyang yan ay hindi katanggap-tanggap sa Islam. Kaya naman, ang unang batayan natin sa mga gawain ay ang puso ng isang tao. At ang ating batayan ay ang ikhlas. Kumbaga ito yung timbangan ng mga naunang gawain natin na ang gagawin mo ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung lingid. Samantalang ang timbangan naman natin para sa mga bagay na lantad ay yung mutabaah. Kung papaano ito ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya din ng sinabi natin kanina na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay nakadepende ang ibibigay sa kanyang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano niya ito nilayon at kung siya ba ay sumunod sa mga ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman insyaAllah subhanahu wa ta'ala, pilitin po natin o pagsikapan po natin na sa bawat gawain natin ay nasusunod po natin ang dalawang kondisyon na ito, na kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. At uulitin kong muli, ang dalawang kondisyon na ito, ang al-ikhlas at al-mutaba'ah. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat at subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng ating mga aralin sa Ramadan. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.